hingin niya ng courtesy resignations. Kasi hindi matatakasan na kaya bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. ay dahil sa ilan sa mga cabinet members ang mali o illegal na mga ginawa nila. Sama na yung pagpapa-aresto kay dating Presidente Duterte. Kaya kailangan gawin niya yun. Meron pa siyang 3 taon para ayusin niya. Baka sakaling makabawi siya. Saka para hindi halata rin na less embarrassment pag tinanggap niya yung resignation rather than tatanggalin mo ng harapan-harapan. Kaya maganda yung kanyang ginawa. Sino kaya sa kanila ang tatanggalin? Kaya nga, di ba sabi ko kanina, lahat sila kumakanta namin. Ang tatat. Pero ang tanong ng mga kababayan natin, Atty. Sal, is this enough, Atty. Sal, para ma-appease yung nararamdamang dissatisfaction ng mga kababayan natin sa first 3 years ng kanyang administrasyon na instead na bumuti, instead dun sa kampanya na bagong Pilipinas, nagkaroon nga ng bagong Pilipinas but not for the good but for the worse, ika nga, Atty. Sal. But sa tingin mo, is this a band-aid solution lang or pampagwapo lang sa side ng Marcos administration dahil nga patuloy na dumadaos-dos ang trust and ang ratings ito sa ating mga kababayan? Well, yung galaw ni Presidente Marcos is not sufficient to the discontent as well as the anger of the majority of the Filipinos. But that is a move in the right direction. Kulang yan. Ang sa akin pinaka-epektibong appeasement, ibalik mo muna si Presidente Duterte para yung ginawa nilang illegal at kamalian, merong pag-amin na mali and it is trying to correct itself. Yun ang maganda. Then they can go responding to the problems of the country that beset us. Meron pa naman 3 taon yan. May magagawa siya kung gusto. Lalong-lalo na kung he will assert his leadership. Kasi, rightly or wrongly, tama man o mali, ang tingin talaga sa kanya, mahina liderato niya at pinapatakbo ito ng mga nasa likod niyang either kamag-anak o kaalyado. Kaya din siya nasisira. Di ba sabi nga ng mga kababayan natin, Atty. Sal, way before pa the election that they cannot feel that we have a strong leader, that meron tayong leader na namumuno sa Pilipinas. Well, if this is a chance for the former, not for the former, but for the current president, na to prove na may kaya siyang gawin at may kakayahan siyang gawin para ayusin, kailangan talaga, Atty. Sal, ayusin natin ang Pilipinas and siya yung magiging susi dyan sa pag-ayos kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Alam mo, hindi talaga. Pero si President Duterte, no courtesy resignation, he will fire you in pagpasok pa lang ng isang kabinete meron, minura niya na you're fired. Ganun siya. Yun yung klaseng leader yun. Yung harap-harapan. Nakakamiss sa Teresa na ganung klaseng decisive na leader. Samantala, Teresa, ayon sa COMELEC, wala silang nakitang anumang discrepancy sa random manual audit na kahit may 1.3 million na kaso ng overvoting sa halalan noong May 12. Sinabi ni Chairman George Garcia na ang overvoting ay karaniwang pagkakamali ng botante at hindi pandaraya o sira sa makina. Ngunit ilang watchdog groups na naglabas ng 8 isyong ikinabahala kabilang ang pagkaantala sa paglalabas ng resulta, paggamit ng intermediary server at umunay hindi pagtutugma ng boto sa resibo. Ayon sa NAMFRAL, umabot sa 35 million ng overvotes at humingi sila ng paliwanag kung paano ito binibilang ng COMELEC. Iginiit na maayos o iginiit ng COMELEC na maayos ang proseso at dapat idaan sa legal na paraan ang mga reklamo. Pero, Attorney Sal, sa kabila na sinasabing maayos lang ang resulta ng manual audit ng COMELEC sa iyong palagay, sapat na ba itong alisin ng pangamba ng publiko tungkol sa integridad ng halalan? Lalo na sa gitna ng mga ulat na overvoting at iba pang issue, Attorney Sal, na nagsasabing, katulad na Attorney Sal, binoto nila, isa lang, iba pang pangalan lumabas. So, ano na? Alam po niyo yung mga ganyang natatanggap nating kalakaran
na ipinapanganak yung pagdududa sa halalan, kailangan matugunan yan ng Commission on Election. Kasi alam mo yung 1.4 million na overvoting, which means hindi tinanggap yung balotang yun. Can you imagine 1.4 million? That yung 10 o yung 11, 12, 13, 14, 15, pababa. Pag yung isang kandidato niya, nabigyan mo ng 1.4, yun ang papasok at malalaglag yung iba. Hindi natin alam kung sino yun. Ako ang suggestion ko niya para hindi na magkaroon ng overvoting na tinatawag. Kasi ang paliwanag ng overvoting, baka daw yung ink kumalat dun sa ibaba. Kasi pag binaliktad mo, ilalagay ka sa mga party decision. Baka yung lumampas dun sa 12 iboboto mo. Pag sumobra, babasahin ng makina yan. Nag-overvoting ka, hindi babasahin. Siguro wag nang 8 ang gamitin. Yun na lang, merong klase ng lapis, yung ginagawa sa pagdodrawing. Yun, hindi ko makakalat yun. Yun na lang ang gamitin nila. Anong lang dyan, tatanggapin ba kung hindi ink? Yun ang gawin nila. Hingi ng manual counting. Kasi nga, ang daming kwento eh. Kaya gusto niya, sige nga, mag-manual counting tayo. Ang problema nga lang doon sa manual counting, kailangan mag-file ka ng protesta sa particular na kandidatura mo na yung result ng eleksyon does not reflect yung talagang botohan. Ang problema naman doon, pag pumayag, unang-una, magbabayad ka. Uubod ng mahal yan. Gagastusan mo, mali nga yun, dapat ang gobyerno mag-a-assume, no? Pero hindi. Yung nagpo-protesta, magbabayad. Pangalawa, gaya ng nangyari kay Coco Pimentel, pinabot na ng 6 na taon bago nag-resign si Big Subiri kasi nakita niya mukhang matatalo siya sa manual voting. O yan lang ang problem. Well, as of now, Attorney Sal, hindi pa ganun ka satisfied yung mga kababayan natin sa paliwanag ni Comelec Chair. And kasama, ang tanong din pala dito, Attorney Sal, may nagka-follow up kasi di mga cabinet secretary lang yung yung pinag-resign. Kasama ba daw si Chairman Garcia sa dapat mag-submit din daw ng courtesy resignation? Hindi naman cabinet. Pwede cabinet eh. O dapat na lang, Attorney Sal, kung yun yung panawagan ng Pangulo, yung mga sa tingin nila inefficient, kahit hindi sila cabinet secretary but they're part of this administration, magsubmit na sila ng courtesy resignation nila. If for them, kung i-assess nila sarili nila, hindi sila ganun ka-efficient sa trabaho nila. Dapat na tawagan, hindi yung courtesy. Kung hindi courtesy ng lahat ng member ng kabinete, saka heads of offices. Pwede mo ba ipanawagan niya? Are you suggesting, Attorney Sal, sa Chief Executive, aside sa mga cabinet secretary, isama din niya dun sa request niya yung mga heads of offices? Pwede. Ngayon, nakikinig naman sila sa atin. Mr. President, ba't di mo isama yung all heads of offices para talagang complete revamp? Di ba?